share ko lang yung na-experience ko during nung nag-photoshoot ako ng wedding. Na-invite ako mag-photoshoot ng isang dati kong kasama sa trabaho. And share ko lang yung isang naging eye-opener sa akin nung na-meet ko yung isang makeup artist nila. Nung siyempre pagdating namin doon sa location, wala lang, parang siyempre obserbahan mo lang kung kailan ka po pwedeng mag-shoot, kung pwede mo na bang i-shoot. Siyempre makikipag-coordinate ka dun sa ibang involved doon sa preparation ng wedding. Nung siyempre nagpo-photoshoot ako lahat ng mga gamit ng bride, and then so happen na yung makeup artist is kaibigan ng bride. Nag-makeup na sila, and then ako naman tinitignan ko kung ano yung pwede kong kunan ng footage during nung time ng preparation. So isang napakalaking, nung pagkatapos na yun, natapos na mag-makeup yung artist. Yan, ako naman okay na ako. Nakakuha na ako ng mga footages ng gamit ng bride at saka nung groom. And nung pagkatapos nun, mag-pack up na lahat, paalis na kami doon sa location. And then bigla akong nalaman kung magkano yung rate ng artist. Yun yung naging isang eye-opener sa akin nung time na yon. So ayaw ko pwede kong i-mention yung rate. Bigla akong na-relate yun sa sarili ko. Pero around 30-45 minutes lang niya kinuha yung pag-makeup. Kasi sanay siya, ang galing niya. Sanay siya dahil yun yung skills niya, yun yung trabaho niya. And bigla akong napaisip. Kasi minsan, importante yung pagka nasa isang okasyon tayo. Importante yung maging observant tayo, di ba? Minsan, sa mga taong nami-meet natin, napakahalaga yung ma-improve natin yung pagiging observant. So, nung natanong ko, actually narinig ko nasabi rin nung bride na yun nga, professional na yung quote in quote professional na yung makeup artist. And yun na nga, sinettle na nila yung account. Then nalula ako doon sa hindi ko na babanggitin yung rate. Pero nalula ako doon sa hindi ko na imagine hindi ko maisip na ganun ka yung rate niya. Sa within sabihin na natin i-maximize na natin na isang oras niyang tinrabaho yung dahil ang bilis niya ang galing, alam niya lahat yung na gagawin niya, palibasa yun na nga yung trabaho niya, siyempre matagal na siya sa industriya. And then yun yung naging eye-opener sa akin. Kaya sabi ko, ang trabaho ko, broken time kasi schedule namin sa restaurant. And nung nagtatrabaho ako, pumapasok ako sa umaga, broken time nga. Tapos uwi ako mga 2, maximum 4 o'clock na minsan sa hapon dahil kailangang i-cover up yung ibang dapat gawin. And then babalik na naman kami ng 6 o'clock, 6:30, mga ganyan. And then hanggang 12 na yun.
biglang nag-flashback sa akin yung mga yung routine ko, weekly routine ko sa trabaho. Naikumpara ko, hindi naman siguro masama na magkumpara kung ang purpose mo naman ay para doon ka kukuha para may realize mo kung ano dapat mong gawin. And yun nga yung isang eye-opener sa akin na tinabaho lang niya yun ng around 1 hour kama na lang. And then yung rate, doon ako nalula eh. Sabi ko, nakita ko yung kinoconsume kong oras doon sa trabaho. Tapos, kumpara doon sa oras na in-spend niya. And then yun yung kinita niya. So hindi naman tayo hindi naman tayo materialistic. Kumbaga sana pero nagiging nabubuksan lang yung ating ideya na posible pala yung ganon. 'Di ba? And ang isang bagay na nagbigay ng ang isa sa na-contribute sa akin nung nakita ko na yun, na experience ko na yun, ay yung kapag ka based doon sa empleyado at saka sarili mong let's say negosyo, sarili mo yung pinagkakitahan. Kasi nung nabanggit pa nung bride, sabi niya, kaya actually kahapon pa dapat nga siya, a night before nung wedding day, a night before dapat nakarating na siya. Malayo kasi yung tirahan niya. A night before dapat nakarating na siya sa venue nung place. Anong nangyari, na-cancel pa yan dahil may mga nagpahabol pa, may mga client pa na alam mo yung mga pahabol, siyempre kita yon. Meaning ganon karami yung nagpapaschedule sa kanya, gawa nga siyempre kilala na siguro siya dahil ang banggit yun nga, professional na siya, quote-unquote professional. Siyempre kapag ka naman pinagbuti mo yung isang bagay, yung ginagawa mo, yung kung nasang industriya ka, hindi naman malayo maging ma-master mo yung trabaho. So, yun. Talagang ang dami niyang naka-line up na client. And inimagine ko, kinompute ko yung kinikita niya sa isang araw na lang. Sa isang araw na lang kung makapag-settle siya ng kahit na 4 na client lang. Actually, kumbaga sa akin, isang client lang eh. Yung, kumbaga sana yung kinumpara ko dun sa sinasahod ko, dun sa kinikita niya, sa isang oras lang. Meaning, ang laki pala talaga nung nawawala. So, yun yung naging motivational factor na ang laki pala talaga na nawawala sa isang namamasukan, nag-empleyado. Diba? So, yun. Naisishare ko lang ba? Kasi parang napaka minsan hindi natin nakikita yung mga ganun na or siguro, ewan ko, siguro sa akin lang. In my own opinion lang, minsan yung na neglect nating gawin yung isang bagay na kagaya na i-improve yung skills. Tapos mag-put up ng isang sariling pagkakakitahan. Kasi na-realize ko ang laki pala talaga na nasasayang na oras. I mean comparing doon sa kinikita nung na-meet ko nga nung araw na yon, talaga ang laki ng, isip mo sa kanya isang oras lang and more, nag-earn siya ng income more than doon sa kinikita ko.
Kasi syempre, kinumpute ko rin yung kinikita ko daily, in a daily basis. Syempre sa akin, monthly, monthly, nag-remunerate ako ng kumikita ako monthly doon sa employment ko eh. And siya doon sa 1 hour, a matter of 1 hour, 1 hour pag execute ng niya, yung skills niya. It's more than doon. I think it's triple doon sa quadruple nga yata doon sa kinikita ko. So, yun yung naging eye-opener. Teka muna. Sabi ko, ilang taon ko nang ginagawa ito. So, I'm not telling this. Hindi ko siniseta para wag na kayo mag-empleyado. Hindi naman ganun. Kumbaga ang point is, kailangan pala natin talagang alamin or aralin natin yung isang bagay na alam natin kaya natin gawin, and then yung skills, especially yung mga skills na kaya nating aralin, mga na pwede nating pagkakitahan in the future, or na pwede natin gawin side hustle doon sa kasalukuyan nating trabaho. So yun lang, gusto ko lang ma-share, and at the same time, kasi hindi ako hindi ako maka-get over dun sa na-experience ko na yun. Dahil dyan, bibili na ako ng siyempre hindi ko lang gagawin yun. Kailan sharing lang.